dito tayo sa sa third impeachment ni Inday. Ito, excited talaga lahat ang nanonood dito sa atin eh. Ayan. Anong masasabi mo dyan, Yam, sa third impeachment ni BP Sarang hindi nagtatrabaho? Pero mataas ang rating. Positive 28, not satisfaction rating. Iba ang sitwasyon ni BP Sara Duterte sa sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito kay BP Sara Duterte, meron talagang mga resibo to, no? Merong mga vouchers, may mga documents, may mga evidence basically, no? Hindi lang Teka lang, Yam. Hindi mo napanood yung video ni BP Sara? Sabi niya, walang ebidensya sa akin. Walang attachment. Paano ba natin malalaman yung Mary Grace Piatos, yung Cocoy Villamin, yung Magellan kung wala mga voucher na ni-receive? Paano natin malalaman yung sinabi nila, pinalabas nila na nagbigay sila sa AFP ng pondo pero tinanggi ng mga general at colonels na nakatanggap sila ng pondo from DepEd, no? At saka yung sobre sa DepEd, yung sobre. Paano nila itatanggi yung mahigit 70 million na NDA ng COA, Notice of Disallowance, na hindi pinayagan ng COA? No, hanggang ngayon hindi pa binabalik ni BP Sara Duterte. At marami pang iba. May testimonial evidences pa. Paano yung USEC ng DepEd na nagsabing nakakatanggap ng 50,000 per month? So lahat yan, no, mga ebidensya yan. At ito pinakamalupit, isa lang to paano yung nag-threaten siya na papatayin niya si Marcos, yung mag-asawa, at si Martin Romualdez in live, live streaming yan. So paano niya itatanggi yan? No? Yan pa lang, no? Yan pa lang. Enough ground na yan para matanggal sa pwesto si BP Sara Duterte. Kaya ikot talaga yung tumbong nila ngayon. Kasi alam nila na may kalalagyan talaga si BP Sara, at isa pa yung mga kakampi niyang mga senador nababawasan na. Baka pagdating ng Senado ng impeachment sa Senado, 3 na lang 'yan. Ako 100 billion %. 100 million % sure ako na lulusot yan sa House of Representatives. Ibig sabihin, aakyat po yan ng Senado. Sigurado tayo dyan. Meron pa, dito sa third impeachment, parang kinukonsider din nila yung testimonya ni Ramil Madriaga. Diba? Si Ramil Madriaga, siya yung magpapaliwanag kung paano ginagastos itong confidential funds. Kumbaga, additional yan. Kasi noong 2025 sabi nga nila, yan daw yung missing link si Madriaga. Correct, missing link. Kasi hindi yan na-discuss noong 2025 eh. Ito, affidavit, pinirmahan, hindi dinoktor, notaryado, maayos. Hindi gaya ni Gutesa. At si Madriaga mismo, willing siya. Kung patawag siya. Patawag siya ng Congress, patawag siya ng Senado, patawag siya ng Ombudsman, ng DOJ, haharap siya. Ang tanong, kaya-kayang harapin ni Sara yan? Yun lang. Kasi si Madriaga talagang sureball na kaya niyang harapin si Sara. Kaya niyang patunayan yung mga sinumpaang salaysay niya sa harapan ni Sara. Ang tanong dyan, si Sara kaya bang humarap kay Madriaga? Kasi dinay niya na hindi niya kilala. Diba? Pero saan ka nakakita hindi kilala? May mga invitation, pinapadala sa email, tinatawag mo na sa event. Si Caramil. Tapos nagsusumpa sila. Ako, meron akong isang take dyan, no? Sa political side ng issue na yan, no? Etong impeachment ni BP Sara, pwedeng may kinalaman, malaking kinalaman sa 2028 na to eh. Etong mga congressman na talaga yan. Etong mga congressman, no? Meron, hindi ka magtataka, meron yung mga dating pumirma ng 2025 sa impeachment niya, posibleng hindi na pumirma. No? Hindi na siya maging sang-ayon sa impeachment ni BP Sara. Pero meron namang side o pananaw na uulitin nila yung kanilang pirma. Dahil, bakit? Kasi baka balikan sila ni BP Sara sa 2028 di ba? So kung babalikan sila, mabuti na tanggalin na nila si Sara ngayon pa lang para hindi na magkaroon ng pagkakataon si BP Sara na balikan sila sa 2028. Sa aking palagay, yung pananaw na yan mas marami kumpara dun sa matatakot at magiging aliado na ng mga Duterte, no? Pagdating sa pirmahan na ng impeachment kung ipapasa sa Senado o hindi. Pero kung babasahin mo yung galaw ng ngayon, galaw ng politika natin, ako tingin ko lang hindi niya talaga malulusutan yan. Makukunbik at kaya nga usap-usapan na sa kampo nila, mag-resign para makatakbo pa sa 2028 eh. May ganun ng chismis sa kwarto nila eh. Uusad pa rin yung impeachment case eh. Yun na nga. Diba? Yun na nga. Kaya marami talagang naniniwala ng mga Pilipino, lalong-lalo yung mga
political analysis na hindi malulusutan ni Sara yan. Ang takot ko lang pre, ako honestly ha, Oh. sa Senado medyo kinakabahan pa rin ako eh. Kasi andiyan pa yung mga chinador eh. Yung mga bumoto sa resolution na yan. Hindi Mga kakampi ni Sara yan, hindi na unless mabawasan yan. Alam na nila yan, Lang. alam na, maniwala ka. Alam na ng tadhana gagawin sa mga yan. Alam na ng tadhana gagawin sa mga yan. So ibig sabihin dapat makulong. Panelista ka, copy. Ako gusto ko, dapat siguro gawin natin para siguradong ma-impeach si VP Sara, ma-sustain yung public clamor, no? Dapat wag tigilan ng publiko, no? Lalo na yung mga Marcos supporters at yung mga Yellow Pink supporters na i-push itong mga congressman na talagang panagutin si VP Sara. Kasi kapag nawala yon, kapag humina yung public pressure, posibleng makalusot si VP Sara sa Congress pa lang. Hindi na may akyat sa Senado. Ang importante, may akyat sa Senado at sa Senado marinig talaga lahat ng kalokohan ni VP Sara habang siya ay tinatrial. Oh. Sabi nga ni sabi ni Justice Carpio, kahit hindi ma-convict yan si Sara, malaking dagok sa kanya kapag natuloy itong impeachment sa Senado. Yung trial. O kasi mahuhubaran siya diyan. Lalabas lahat ng mga bank account nila diyan. Lalabas lahat ng mga tinatago niya diyan. Kasi syempre, impeachment na yan eh. Labasan na ng ebidensya diyan, sasagutin mo yung nilabas niya ng ebidensya eh. O. At kapag nangyari yan, pagpipistahan siya ng Pilipino ng ilang buwan at mabubuking yung mga tinatago nila. So madaling sabi, mababawasan yung mga DDS supporters kahit papaano, no? Hindi, yung mga solid tanga yun. Talaga kahit ano yan. yung mga nasa gitna, yun yung mga mababawas talaga diyan. Yung mga undecided. Oo. Ilan ba yun mga Yung mga tingin ko percentage ko lang naman to, yung talagang solid DDS wala nang 250 yan buong Pilipinas. 250,000? 250. Ulo. Sabi lang ang mga DDS. Pare, ibig mo sabihin, yung bodyguard niya yung mahigit 300, merong hindi DDS doon? Oo, siyempre naman. Babarata ka na namin, madarahog. Ay, hindi ko na pinapasin. Hindi ko ka-level yun. Kasi hindi naman siya sumasagot sa banat ko sa kanya eh. Pero mga kababayan seryoso tayo. Dito sa impeachment ni VP Sara, dapat antabayanan natin to. Huwag tayo magsasawa na araw-araw. Dapat itinin natin sa isip natin na karapatan natin bilang Pilipino malaman kung ano yung totoo dito sa impeachment ni VP Sara. Kasi nung nakaraang taon, pinagdamot sa atin ni Fort Wit eh. Diba? Pinagdamot sa atin eh. Kaya nga yung taon na to, ipanalangin natin na sumang-ayon sa atin ang tadhana. Pero sa tingin ko sa atin na talaga tadhana, kaya natatakot na yung mga yan, karapatan natin malaman kung saan napunta yung pera natin. Sige sir. Panelista, kakopil, last take ko dyan sa tungkol sa impeachment ni VP Sara. Gusto kong, interesado akong malaman, no? Gusto kong makita talaga yung mga bank records ng mag-amang Digong at Sara Duterte. Kung mapapatunayan ni former Senator Stanley Trillanes yung 2 billion na nakita nilang pera ng mag-ama sa bangko. Yan ang napaka-interesante. Dahil kapag nailabas talaga yan, napatunayan, na-certify ng BPI yan or kung sino man bank yung may hawak niyan, na may ganung account talaga itong mag-ama, tapos na boxing. No? Dahil sigurado ako, wala naman silang source ng pera na ganyang kalaki. At sinabi na rin nila na meron silang mga net worth, katulad ni Inday Sara, may 80 million lang ang net worth, no? At si Digong, less than 100 million lang din. So, hindi nila may papaliwanag yan kung saan galing yung bilyon-bilyong pera na pumasok sa mga bangko para sa mag-ama. Ayon mismo kay former Senator Stanley Trillanes. Pero marami nagsasabi na totoo raw talaga yung mga bank account na yan. Kasi pansinin nyo sa tuwing mababanggit ni Trillanes ang bank account na yan, na-high blood si Duterte. Totoo yan, totoo yan. Ng away. Nung panahon. Totoo. Oo, diba? Kasi kung wala yan, kung hindi totoo yung mga bank account na yan, kahit sabi-sabihin nyo, wala akong pakialam. Diba? Tama. Saka pipirman na siya sa waiver. Pipirman na agad siya sa waiver. Pipirman na siya sa waiver, sa hamon, di ba? Kung hindi totoo. Ang worries ko lang dyan, pre, baka idaan na naman sa technicalities eh. Kaya tama yung sinasabi mo, sir, bantayan natin yung mga miyembro ng House of Representatives. Kasi baka sa circle mismo ng House Justice Committee pa lang, may mga sabotahe.
tapos magkaroon na naman ng pagkakamali doon sa proseso, sadyain ba na magkamali and then iakyat nila ng Korte Suprema yan, syempre madideklara na naman ang constitutional. So, yan lang yung mga possible na na posibleng mangyari kasi kung ebidensya yung pagbabatayan, sure ball yan eh. Oo. Makukonvict si Oo, tama. Sara dyan eh. Kaya dadaan yan yung route ng technicalities, yun ang sisilipin nila. At magpapakampi na naman yan sa Korte Suprema. Alam na yan ng tadhana. Alam na yan. Laks. Nag-usap na kami. Yan ang higot. Sabi ko wala na lusot yan eh. Gusto ko yan. Nasa Ano ang tadhana. problema dyan, ha? Ang problema dyan, kapag nakakonvict si Sara at hindi na nakatakbo, patay ang kabuhayan ng mga vloggers nilang walang negosyo. At walang trabaho. Oo. At walang Parang trabaho. wala yata nakatapos na college graduate sa mga vloggers niya. O iilan lang.